back again mga abay. Ngayon magluluto na tayo ng pork steak. Meron na tayong pork loin. And ito yung ating ingredients. Soy sauce. And gagamitin tayo ng kikkoman. And para magkaroon ng konting balancing, panlasa, oyster sauce. And syempre yung panimpla natin sukang maasim na may timpla na po para medyo mas masarap at mabango. And Maggi Savor Calamansi Flavor, chicken powder o chicken fillet. And maglalagay din po tayo ng brown sugar. Depende po sa inyo, pwede rin white sugar. And ground black pepper. And syempre gumugulong pa, bawang sibuyas. Maglagay na po tayo ngayon ng ng toyo po dun sa ating mixing bowl. And then isusunod na ba natin ngayon yung kikkoman. Siguro po mga 1/4 cup lang po ng kikkoman ang ilalagay natin. Yung toyo naman po half cup. And then next po natin na yung maglalagay naman tayo ng oyster sauce, mga 2 kutsara oyster sauce. And then maglalagay tayo ng sukang may timpla na bawang and sibuyas. And nag-add na po tayo ng rice wine. And sunod naman natin ngayon yung Maggi Savor Calamansi Flavor. Mag-add lang po tayo ng mga ilang patak. Kasi po medyo malasa naman itong ating Maggi Savor. Baka ma-overpower po. And then susunod naman natin po yung ating pong calamansi extract o real squeeze calamansi. Maglalagay lang po tayo dito ng mga, kumbaga po sa atin, mga 5 kalamansi po yung ng katas ng kalamansi or juice na kalamansi yung ating maidating dito. And dadagdagan po natin ngayon ng chicken powder. 2 kutsarita po ang ating ilagay na chicken powder. And add po tayo ng 3 kutsaritang brown sugar. So isa lang po pala yung nailagay ko doon na chicken powder. 1 kutsarita lang po. And then haluin na po natin hanggang sa nag-combine na po yung lasa ng ating mga ingredients. So mga abay, susunod naman natin ngayon ilalagay ay yung mga paminta pala. Maglagay tayo ng kalahating kutsaritang paminta. And then whisk uli natin ang ating wire whisker. Kalimitan po natin ginagamit ito sa pambit ng egg. And maglalagay po tayo ng 250 ml ng cold water. And lagyan po natin. And whisk uli natin hanggang sa mag-combine na rin lasa at sumama na yung lasa ng water. Sunod na natin ngayon yung ating pork loin na mayroong bone. Mali ang nagawa ko po dito ay 1, 2, 3, 4, 4 slices na pala yung nagawa. Pero malaki naman yun. Takpan po natin ngayon ng finger at ilagay natin sa loob ng ref for 12 or to 15 hours. Balikan po natin. So welcome back again to another episode of my YouTube channel. After 12 hours po dun sa binaramit natin kahapon na
pork loin na meron siyang kasamang konting buto ay lulutuin na natin ngayon. Together with the sightings po siya na broccoli and carrots. Lulutuin ko po siya din sa butter. Okay, samahan niyo po ako. Start na po tayo. Okay mga babae, let's start cooking. So nagpainit ako ng pan kanina. So hindi natin sabihin. Maglalagay na tayo ng aking favorite na olive oil. Yan po ang paborito kong mantika, olive oil. And then painitin lang po natin. Isusunod na natin yung ating pork loin with bone. Tapos medyo tumitin lang sick pa. Lalagyan natin ngayon ng splatter para hindi maging madumi yung ating paligid ng ating kalan. So mga abay, next naman natin ngayon yung isa. Bali, 3 lang po yung kasya dyan. Medyo maliit yung ating pan. Hindi naman medyo maliit kasi pwede na natin sabihin na malaki yung ating slices yung pork loin, di ba? So mga bay, after natin i-fry ng 3 minutes both sides, lagyan na natin yung bawang. Sandali natin yung mga 30 seconds natin. And then sunod na natin yung sibuyas. Yan din mga tayo, pwede natin lagay yung sauce niya. And then patagalin lang natin ng mga 2 minutes. And then sunod na natin yung pork. And kung mapuno na po, pwede natin ilagay yung pork. Sandali yung lutuin na po ito kasi maninipis yung pork loin na to. Meron po siya, bone siya with meat. With meat. Okay, tatakpan ko lang po. And then, mga 10 minutes, ilagyan natin yung mga kailangan. So, after 10 minutes, lagyan na natin yung red bell pepper. Depende po sa inyo kung ano gusto nyo ilagay. Ako po naglalagay po sila ng red bell pepper. Tsaka naglalagay din po ako ng laurel. And then susunod po natin yan yung mushroom. And then after a minute, sunod na natin ilagay yung mushroom. Sandali na po maluto yung mushroom. And then sunod naman yung ating pang-top na onion. Tapanali natin. So mga bay, habang hinintay natin na maluto yung mushroom ng konti, ito po ang ating word for the day. Then pwede na mo natin i-tap yung onion ring. Depende po sa inyo, pwede po natin iunahin yan, igisa sa butter. Depende po sa inyong like. So tatakpan ko po ulit para
magkaroon ng aroma onion yung ating pork steak. Mga 2 to 3 minutes po mas maganda. At saka po hindi na tayo naglagay ng ano dito na cornstarch para lumapot. Kasi po, kusa na siyang lalapot. Hindi na tayo gumawa ng slurry. So mga kamay, ito na po yung ating pork steak with mushroom. Magluto naman tayo ng veggie. Veggie o veggies. Butter. Carrots. Then, sunod po natin yung broccoli. Salt. Pepper. Sesame oil. Okay, let's eat na po tayo. Let's taste it. Welcome back again to my channel mga abay. And ngayon po ay ang ating Bible verse daily. From Mateo chapter 13 verse 1 to 9. Noong ding araw na iyon si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhi. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa, doon sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito pagkatapos mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag
Sa may matinik, lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing na hasik sa matabang lupa ay namunga, may mga tig 100, may tig 60 at may tig 30. Makinig ang mga may pandinig. So ito po ang kahulugan ng ating binasang Bible verse. Inaasahan ng Panginoon ang bawat aral na kanyang pinapayag, bawat salita niya na pakikinggan ay ating uunawain, tatanggapin at magpapabago sa ating sarili at sa ating buhay. Inaasahan niyang maging handa ang ating puso para sa kanyang salita. Sa ganitong paraan lamang magiging mabunga ang kanyang mga makapangyarihang salita sa ating buhay. So yun po ang ating Bible verse daily. So sana po inaibigan nyo ang ating menu for the day. Ang pork steak with mushroom na disclaimer lang po, yun lang po yung aking naisip na ilagay doon sa pork steak. Depende po sa inyo kung ano po yung sa panlasa nyo kung ano yung tama. And igagawin lang po natin ng step by step para malaman natin kung saan kung nagkulang at saan na sumobra. Okay, maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung kayo po ay mga silent viewers ko at nagustuhan nyo ang aking channel, hit nyo na din po yung bell para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po. And shoutout po pala dun sa aking 3 sisters and to my brother Erwin and Aiko. Meron po silang Erwin and Aiko Rolling Store. Nakasalukuyan po silang umiikot po dyan sa atin sa Santo Cristo Sur, and doon po sa aking mga pamangkin. And always be good sa inyong mga nanay at tatay. To my mother, Clarita and Pablo, thank you very much po sa lahat na pagsuporta. Road to 500 na po tayo. Thank you very much.